Hello and welcome back sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Meron tayo ditong Acer na laptop. So, sabi ng mayari, ito raw ang nasira. Hindi na daw ma-press dahil nasira. So, meron naman tayong nakikita dito na parang power button. Pero sabi niya, hindi yan ang power button. Or hindi yan ang i-press kapag i-power on. So, itong nasira yung kailangan i-press. So, kung susubukan natin na i-plug in using charger ng may-ari, plug in natin, wala tayong nakikita ang power indicator dito or sinyales na merong supply na voltage kahit pa man ay nakasaksak na sa outlet yung kanyang adapter. So, kahit i-press, wala talagang nangyari. So, isa rin yan sa ating i-fix sa video ito. Okay, so ang una nating gawin ngayon ay check muna natin ito using multimeter. Yan, nakikita natin na gumagalaw lang yung kanyang voltage, so hindi stable. So nagka-problema dahil hindi maayos yung kanyang pag-supply. So ayan. So, meron ding defect yung kanyang power supply or charger. So, hindi maayos. So, kailangan nating gagamit ng iba. At we will recommend to replace the charger ng may-ari, yung kanyang original. Okay, so last na i-check muna natin. So, ito yung charger ng may-ari. Then, insert natin, plug in. Wala talaga ang power indicator. So, na-test natin kanina using digital multimeter na paiba-iba yung kanyang voltage na which is supposed to be, kung titingnan natin yung supply, that is around 19 volts. So, makikita usually dito sa label. 19 volts dapat yung tamang supply para mapagana natin yung ating laptop. So, we will advise the owner or sasabihin natin na palitan ito. Nakikita natin dito, naka-indicate talaga na 19 volts. So, gagamit tayo ng iba na ibang charger para ma-check natin. So, wala talaga. Kapag inuulit pa natin, wala talaga. So, instead of using sa kanyang charger, gagamit tayo ng universal charger. So, meron tayo dito, backup. Ito yung ginagamit ko kapag walang available na charger yung laptop na susuriin natin. So, meron siyang iba-ibang voltage na pwede natin iset. So, since nakikita natin na 19 volts, so nakaset siya sa 19 volts, nakasaksak na siya sa outlet, merong light indicator, 19 volts. At ang next na gagawin ay titingnan lang natin yung original tip, ay kumpara natin. Dahil meron naman tayong mga replaceable tape, pwede tayo papili saan yung pinakamalapit. So ayan, merong kulay yellow at ito yung pinakamadali or malapit na kapareho. Ayan, so ito na yung ating gagamitin. Nakaset na sa 19 volts and we will try. So insert natin. So walang indicator. So wala pa rin indicator, although we are sure na tama yung voltahe ng ating universal charger instead of the original one. So meron talagang problema na kailangan nating i-check. So kailangan nating tanggalin yung kanyang back cover using the screw, of course. And then speed up na lang natin para ma-remove natin lahat itong mga screw
para sigurado tayo makikita natin sa ilalim. Okay, so nakikita natin kaagad na lumulubo na yung battery, which is not good. So kapag ganito na yung status ng battery, kailangan ay tanggalin natin para sigurado tayong maiwasan yung mga possible hindi magandang epekto, at hindi naman ito safe kapag ginagamit, at we are sure na hindi na ito gumagana rin. So siguro dahil matagal na rin itong battery na ito, at nakikita din natin dito, ito yung kanyang button, parang sticky yung kanyang button, parang nalusaw yung rubber. Supposed to be, hindi dapat, dahil meron siyang button dito, makikita natin, kailangan nating tanggalin yan dahil nalusaw, parang toothpaste dating. Ito yung kanyang nalusaw na button. Hindi natin alam, siguro dahil sa init o sa tagal na ginagamit talaga, sa katagalan ay naging ganito. May mga laptop talaga na ganito mangyayari. So kailangan natin itong linisin dahil ito'y nakaka-epekto din sa functionality ng lock switch. So gamit tayo ng brush para ma-remove natin ang dumidikit na sticky na parang rubber. So ito yung ating pagtuunan ng pansin dahil ito raw yung power button. Although nakikita natin na parang may katabi siya na switch, pero yan ang dalawa na kailangan sabay na i-press. So when we plug in and press that button, wala. So bakit wala? So kailangan ba ay yung button talaga? Yung isa dito, tingnan natin, baka nag-power na. Wala. Susubukan natin i-press. Ito yung may markang power, pero wala. So may dalawa dito. Anyway, so check muna natin yung kanyang voltage para kikita talaga natin yung tama ba yung voltage. So as of now, we are using the universal na charger dahil sa charger ng may-ari ay hindi na gumagana at gumagalaw. Pagka ganyan ay hindi maayos at posible makakasira pa yan sa board. So dito mag-focus tayo na ground pa negative, probe positive. Nag-expect tayo makikita natin yung supply 19. Ayan, tama naman. So ibig sabihin maayos yung ating charger. Universal charger ang ginagamit. We are expecting other voltages. Merong 3.2 or 3.3. Check natin. So since merong 19, meron tayong pag-asa na ito ay gagana. So yung board ay gumagana. So check natin dito. Hindi makita. 19.24. So yun ang main power rail. We have 1.5 which is vital. Meron din yan. We will try to look for other voltages. So hindi lang natin ginagalaw yung board masyado dahil baka yung switch lang ang may problema, dahil kapag tama yung mga voltage na supply, ito pala yung button. Tabi muna natin. Merong mga dumidikit.
So, yung ating battery na disconnected yan dahil lumulubo ito. Delikado yan kapag patuloy na ginagamit. Kailangan yung palitan. But, ang focus natin is magkapag-power tayo. So, tanggalin muna natin yung kanyang pandikit dito. And we will see to it na hindi yan matouch sa ibang mga part yung battery. Anyway, hindi na yan gumagana siguro dahil lumulubo na at that is very sensitive. Hindi dapat yan ginagamit dahil delikado. Okay, so continue tayo sa pag-check ng mga voltages. Again, 19 volts meron. So present yung ibang mga voltage 19 yan. So check pa natin yung iba dito sa banda. Meron, we are expecting 3.2 ayan. So ibig sabihin present yung dalawa dito malapit sa battery. Tingnan natin kung meron bang supply. Dapat meron. We have 2.6 which is nag-function yung kanyang charging circuit. Pero yung battery disconnected kasi delikado na. So may pag-asa ito na magagamit. Although walang indicator na meron pang 19 point something or yung main power rail. So ayan, okay. So present lahat na vital voltage. So this time tingnan natin yung pinaka switch dahil nakuha natin yung mga voltages na importante. So posible siya, may chance siya 95% na gagana dahil merong mga voltages na nag-supply. So dito tayo, tingnan natin yung take a closer look tayo sa kanyang power button. Yan, merong dalawa na nagkatabi. Ito yung kanyang button na nasira. Parang nalusaw yung button. Paano yan makapress kapag ganyan yung status? Gagawa natin ng paraan. Yun ang ating pagtuunan. Okay, meron tayo dito. Itong naisip ko, yung SIM card na plastic niya casing. So, nagagamit pa ang SIM card na ito. Pero may naisip ako na ito yung ating gagawin. So, we will cut natin.
Okay, so ngayon ay susubukan natin dahil naibalik na natin yung cover at saka screws. Long press. Hindi maayos talaga, hindi gaya ng dati, pero pag ilong press ng ganyan, ayan. So, gumagana yung ating customized na power button. Success! Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!